Dito sa video na to, magpa-practice pa tayo upang mapatatag natin yung skill natin sa pag-express ng quadratic equation in standard form. At kasabay nito yung pag-identify ng mga values ng A, B, and C. So, we will have other examples kung saan alamin natin standard form at yung coefficients or the ABCs of that equation. Para sa una nating example, we have 2x times x plus 4 equals 15x. Dito, ang gagawin muna natin, yung multiply muna natin yung 2x at x plus 4. So, multiply natin yung 2x sa x at sa 4. So, 2x times x, that is 2x squared. 2x times 4, that is 8x. So, plus 8x. Then, kopya lang natin yung equals 15x. Tandaan natin na sa standard form ng quadratic equation, dapat yung nasa equals, 0. So, dapat kailangan mawala yung 15x. So, i-transpose natin. So, kapag magta-transpose tayo, papalitan natin yung sign. So, kopya lang natin yung 2x squared plus 8x. And yung 15x magiging minus 15x or negative 15x. And equals 0. Now, pwede nating i-combine yung 8x minus 15x. So, kopya muna natin yung 2x squared. Ngayon, yung 8x minus 15x, so that is 8 minus 15 lang. And 8 minus 15, that is negative 7. X equals 0. Ngayon, wala na tayong pwedeng gawin dito. So, ito na yung standard form ng quadratic equation. Ngayon, alamin naman natin yung mga values of A, B, and C. So, ang A natin dito is yung katabi ng x squared. So, ang katabi ng x squared is 2. Yung B naman, yung katabi ng x. So, kung makikita natin sa standard form ng equation, that is negative 7. Ngayon, yung C, ito yung walang x at wala tayong number na nagre-represent for C. So, that will be 0. So, ito na ngayon yung values of A, B, and C. Para sa isa pa nating example, we have x minus 2 times x plus 3 equals 10. So, ang gagawin natin, we will apply the FOIL method kasi meron tayong dalawang binomial na i-multiply. So, multiply muna natin tong x na to sa x plus 3. So, x times x, that is x squared. X times 3, that is positive 3x. Yung next naman, yung negative 2. So, huwag natin kalimutan tong minus sign na to. Ang ibig sabihin nito, negative 2 itong nandito. Yung negative 2, i-multiply natin sa x plus 3 din. Negative 2 times x is negative 2x. And negative 2 times 3, that is negative 6. Kopya lang natin yung equals 10. Okay, so laging tandaan natin na ang dapat na nasa equals ay 0. So, dapat mawala si 10. So, kopyahin muna natin to nandito. X squared plus 3x minus 2x minus 6. Ngayon, yung 10, ililipat natin. We will transpose. Pag nag-transpose tayo, papalitan natin yung sign. Si 10 positive, so magiging negative 10 na siya dito sa kabila. And it will become equal 0. May pwede tayong pagsamahin dito. Yung mga dalawang x, tas yung dalawang number lang. So, yung x squared, kopya lang. 3x minus 2x is x. Kasi 3 minus 2 is 1. Ngayon, hindi na natin sinusulat yung coefficient na 1 kapag ganyan. It is understood na may 1 palagi na katabi ang isang variable pag nakakita kayo ng variable. Next, negative 6 minus 10, it is negative 16. So, equals 0. So, wala na tayong pwedeng pagsamahin dito at it is already simplified. So, ibig sabihin, ito ang ating standard form ng quadratic equation na binigay dito. Ngayon, alamin naman natin yung mga values ng A, B, C. Ngayon, yung sa A, ito yung katabi ng x squared. Wala kayo nakikita sa tabi ng x squared. So, kung wala kayo nakikita, ang ibig sabihin nun, ang value ng A or yung katabi ng number is 1. Yan. Tandaan natin, pag wala tayong nakikitang number na katabi ang isang variable, ang number na yun ay 1. Ganon din sa B. That's plus x, so plus 1 or positive 1. And for the C, ito yung walang x, that is negative 16. Now it's your turn naman.
Ano sa tingin nyo ang standard form ng 3x times x minus 1 equals 9? Ibigay nyo na rin yung values ng ABC pag nakuha nyo na yung standard form. Ngayon, pag may nakuha na kayo sagot, share nyo yung sagot nyo sa comment section. And that's it for this video. Sana may natutunan kayo today, and I'll see you sa next lesson.